Mga kababayan, magandang umaga po sa inyong lahat. So may matinding tanong ngayon sa Senado. May ilan na nagtatanong, ano ba talaga ang nangyayari sa loob ng mataas na kapulungan? Bakit tila lumalalim ang bangayan? At bakit may mga nagsasabing parang may political pressure na nangyayari sa halip na bukas na diskusyon? At higit sa lahat, bakit si Senate President Pro Temp, ay, sorry, bakit si Senador, Chis Escudero ang isa pa sa sentro ng usapan? Mga kababayan, ito ang pag-uusapan natin ngayon. Hindi ito simpleng usapang politika, usapin ito ng prinsipyo, usapin ito ng kapangyarihan, at usapin ito kung sino ba talaga ang naninindigan para sa institusyon ng Senado. Kaya huwag kayong aalis dahil sa ating deep explainer. Silipin natin kung bakit marami ang naniniwalang si Senate President Alan Peter Cayetano ang lumalaban hindi para sa sarili kundi para sa integridad ng Senado. Mga kababayan, ang Senado ay hindi dapat maging arena ng personal na hidwaan. Ito ay institusyon ng batas, institusyon ng checks and balances. Ngunit kapag may mga hakbang na nakikita ng publiko bilang pagpilit sa isang direksyon lamang ng diskusyon, natural na maraming nagtatanong. At dito pumapasok ang pangalan na Cheese Escudero. Marami ang nagsasabing dapat sana ay naging tulay siya ng pagkakaisa. Subalit, para sa kanyang mga kritiko, tila mas naging bahagi siya ng lumalaking hidwaan sa loob ng Senado. Kung dati ay inaasahan siyang maging boses ng balanse, bakit ngayon ay parang marami ang nagtatanong kung nasaan ang pagiging neutral niya? Bakit tila mas lumalakas ang impresyon na may kampihan? At kapag lumalabas ang ganitong persepsyon sa publiko, hindi lamang personalidad ang naapektuhan, pati kredibilidad ng institusyon. Ngayon, pag-uusapan natin si Alan Peter Cayetano, si Senate President Alan Peter Cayetano. Ano ba ang punto ng kanyang kampo? Ayon sa kanilang pananaw, ang Senado ay hindi dapat maging rubber stamp, hindi dapat maging instrumento ng sinuman. Dapat itong manatiling malaya. At kung may mga senador na naniniwalang may procedural o legal na usapin na dapat munang linawin, may karapatan silang magpahayag ng kanilang posisyon. Sa puntong ito, sinasabi ng mga taga-suporta ni Cayetano na ang tunay na tanong ay hindi kung sino ang mas malakas. Ang tanong ay nasusunod ba ang tamang proseso, nirerespeto ba ng ang institutional independence, pinakikinggan ba ang magkakaibang pananaw? Dahil kapag ang isang panig lamang laging naririnig, paano magkakaroon ng tunay na deliberasyon? At dito lalong umiinit ang debate mga kaibigan dahil para sa mga sumusuporta kay Cayetano, ang kanyang paninindigan ay hindi simpleng political maneuver. Ito raw ay pagtatanggol sa karapatan ng bawat senador na magkaroon ng sariling posisyon. Ngayon, tanungin natin ang ating mga sarili kung may hindi pagkakasundo sa loob ng Senado, sino ang dapat gumawa ng hakbang para maibalik ang tiwala ng publiko? Ang leader ba na nananawagan ng masusing proseso o ang mga opisyal na inaasahang maging tagapagpuplot ngunit naharap sa kritisismo mula sa iba't ibang panig? Hindi madaling sagutin, ngunit isang bagay ang malinaw. Kapag ang publiko ay nagsisimula ng magtanong, tungkulin ng mga lider na magpaliwanag, hindi magalit, hindi manisi, kundi magbigay linaw mga kaibigan. Mga kababayan, ang problema sa politika ng Pilipinas ay hindi kakulangan ng talino. Ang problema ay kakulangan ng consistency. Kapag pabor sa kanila ang proseso, sinasabi nilang sundin ang rules. Kapag hindi pabor, biglang may interpretasyon. At dito pumapasok ang matinding tanong ng maraming Pilipino. Pare-pareho ba ang pamantayan? O nagbabago depende kung sino ang nakikinabang, mga kaibigan? Dahil kung talagang naniniwala tayo sa demokrasya, dapat handa tayong tanggapin kahit ang opinyong hindi natin gusto. Iyan ang tunay na sukatan ng leadership, mga kaibigan. Mga kababayan, may isang bagay na dapat tayong maintindihan. Sa kaysaysayan ng politika sa Pilipinas, hindi lahat ng laban ay nakikita agad ng publiko.
May mga laban na hindi nagsisimula sa entablado, hindi nagsisimula sa press conference, hindi nagsisimula sa social media. Nagsisimula ito sa mga closed door meetings, sa mga negosasyon, sa mga usapang hindi naririnig ng ordinaryong mamamayan. Tayo, hindi po natin naririnig. Ang makikita na lang natin yung nasa stage, di ba? At kapag biglang may mga pangyayari na tila hindi inaasahan, doon nagsisimula magtanong ang publiko, ano ba talaga ang nangyayari? Sino ang may kontrol? Sino ang nagdidikta? At sino ang tumatangging sumunod? Itong dahilan kung bakit maraming Pilipino ang tutok ngayon sa Senado, hindi dahil sa personal na away, ha? Hindi dahil sa drama, kundi dahil sa mas malaking tanong tungkol sa pamumuno at direksyon ng institusyon. Kung pagmamasdan ninyo ang mga pangyayari nitong mga nakaraang linggo, mapapansin ninyo na hindi simpleng procedural disagreement lamang ang pinag-uusapan. May mas malalim na usapin, usapin ng authority, usapin ng influence, at usapin kung hanggang saan ang kayang gawin ng isang leader para ipaglaban ang kanyang pinaniniwalaang tama. At dito pumapasok mga kaibigan si Senate President Alan Peter Cayetano. Sang-ayon man kayo sa kanya o hindi, isang bagay ang hindi maikakaila. Hindi siya natatakot tumayo sa kanyang posisyon. Hindi siya natatakot salungatin ang popular na opinyon kung naniniwala siyang may prinsipyo siyang ipinaglalaban. At para sa kanya, ang mga taga-suporta, ito ang dahilan kung bakit patuloy siyang nakakatanggap ng suporta mga kaibigan. Dahil sa kanilang pananaw, mas mabuti na ang leader na nagsasalita ng direkta kaysa sa leader na laging tahimik kapag may kontrobersiya. Mas mabuti na ang leader na handang manindigan kaysa sa leader na naghihintay kung saan iihip ang hangin ng politika. At dito lalong umiinit ang diskusyon, ha? Dahil para sa mga kritiko ni Chis Escudero, ang tanong nila ay simple lamang. Kung ikaw ay nasa posisyon ng pamumuno, bakit tila mas lumalalim ang pagkakahati-hati sa halip na pagkakaisa? Bakit mas maraming tanong kaysa sa sagot? Bakit mas maraming agam-agam kaysa katiyakan? Mga kababayan, hindi natin kailangan magkasundo sa lahat ng bagay. Iyan ang kagandahan ng demokrasya. Ngunit kailangan nating maging mapanuri. Kailangan nating bantayan ang bawat galaw ng mga taong inilagay natin sa kapangyarihan. Dahil sa huli, hindi naman mga politiko ang magbabayad kapag nagkamali ang sistema, kundi tayo. Tayo, kayo, tayo. Ang mga nagbabayad ng buwis, ang mga OFW na malayo sa pamilya, ang mga manggagawang araw-araw na bumabangon para kumita, ang mga negosyanteng umaasang magiging matatag ang ating mga institusyon. Kaya habang nagpapatuloy ang tensyon sa Senado, huwag nating tignan ito bilang simpleng bangayan ng mga pangalan. Tignan natin ito bilang pagsusulit sa ating mga institusyon, pagsusulit sa leadership, pagsusulit sa transparency, at higit sa lahat, pagsusulit sa kakayahan ng mga halal na opisyal na unahin ang interes ng bayan kaysa interes ng politika. Dahil darating ang panahon na matatapos ang mga talumpati, matatapos ang mga press release, matatapos ang mga palitan ng pahayag. Ngunit ang tanong ng taong bayan ay mananatili, sino ang tunay na naninindigan? Sino ang nagpakita ng tapang? At sino ang nagbigay linaw sa gitna ng kaguluhan? Iyan ang tanong na unti-unting sasagutin ng panahon. So at habang hinihintay natin ang mga susunod na kabanata ng isyong ito, isang bagay ang malinaw, hindi pa tapos ang laban, hindi pa tapos ang kwento mga kaibigan. At mas marami pang revelasyon, diskusyon at sagutan ang posibleng mangyari sa mga darating na araw mga kaibigan. Kaya hanggang dito na lang po mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ah, okay, no? At ano po, no? Mga kababayan po ang laban na ito ay hindi lamang tungkol kina Cayetano o Escudero. Mas malaki rito ang nakataya. Ito ay tungkol sa tiwala ng mamamayan sa Senado. Kung may martial law ba o hindi. Kung gusto nating lumakas ang ating mga institusyon, kailangan nating bantayan ang bawat hakbang ng ating mga lider. Sang-ayon man tayo o hindi sa kanilang posisyon, at sa ngayon patuloy na ipinapakita ni Alan Peter Cayetano, ang ating Senate President, legal ang kanyang paninindigan na dapat manaig ang proseso, deliberasyon at institutional independence. Kayo naman ang humusga. Sa inyong pananaw, sino ang tunay na nagtatanggol sa Senado at sino ang dapat
magpaliwanag sa publiko. I-comment ninyo ang inyong opinyon sa ibaba. Ako sila ng #WalkWithLan at itong ating paalala, ang katotohanan ay hindi dapat katakutan, dapat itong hanapin. Kung bago ka pa lang sa channel mga kaibigan huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. We are on the road to 100,000 subscribers upang ipakita ang lakas ng ating komunidad. Maraming salamat at magkita-kita tayo sa susunod na episode ng #WalkWithLan. Mabuhay po ang Pilipinas.